Wonderboy Martin kasado na ang laban ngayong May 31. Ito ang first fight ni Wonderboy sa US. Huling dalawang laban ni Wonderboy, ginanap ito sa Mexico. Malupit itong kalaban ni Wonderboy ngayon, Francisco Pedroza. May kartadang 19 wins, 11 KOs, 12 losses. Nakalaban na rin ito dati ni Gary Antonio Russell noong 2019. Nakalaban na rin niya si Jason Moloney. Kaya matindi ang experience nito mga tol. May edad na 30 sa kasalukuyan. Isa itong Meksikano kaya malupit. Kahit maraming talo ito mga tol, matindi ang experience niya laban sa matitinik na boxer. Kaya magandang match-up ito para kay Wonderboy Martin. Kailangan paghandaan ni Wonderboy si Sam Goodman. Dahil sa WBO ni The Monster na Oya Inoue, number 1 na si Carlames Martin, number 2 si Sam Goodman. Habang number 6 si Jerwin Ancahas at number 7 si Janriel Casimero. Kaya kung magkaroon ng elimination dito, maglalaban muna si Carlames Martin versus Sam Goodman. Kung sino ang manalo, maging mandatory na ni The Monster na Oya Inoue. Kaya matindi na si Wonderboy ngayon mga tol. Number 1 challenger na ni The Monster Inoue. Malay natin may kasani siyang Gibbons ang bakbakan ni Wonderboy kay The Monster Inoue. Napakalaking payday na naman ito, siguradong milyon ang kikitain ni Wonderboy. Kahit sabihin natin na sobrang dehado ni Wonderboy kay The Monster Inoue, still mga tol, kikita pa rin siya dyan na malaki. Pero sa ngayon mga tol, mukhang target na ni Inoue ang featherweight division. Kahit sinasabi ni Inoue na wala pa siyang balak umakyat, yung mga interview kasi ni Arum, inihahanda na niya si Inoue na umakyat sa featherweight division. Kasi ang mga kalaban na lang ni Inoue dyan sa Super Bantam, si Murodjon Akhmadaliev at itong si Junto Nakatani. Matapos ang fight na yan, siguro aakyat na si Inoue sa featherweight. Kaya ang pinakamalaking tsansa ni Carlames Martin na makahawak ng titulo, kung ibabakante ni Inoue ang kanyang WBO belt, siguradong si Sam Goodman ang makakalaban niya. Sayang si Janriel Casimero mga tol, may pag-asa pa sana siya na makasungkit ng bakanteng belt, lalo na kung aakyat na si Inoue sa featherweight. Pero sayang dahil wala siyang promoter. Kaya dapat makanap ng promoter si Casimero. Isang taon lang naman yung suspension ni Casimero sa Japan. Matapos ang isang taon, pwede na ulit yan babalik sa Japan. Sa ibang banda, binalita na rin ng Ring Magazine ang laban ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios. Sabi nga dito sa report mga tol, July 19 talaga ang target sa Las Vegas. Pero ang inaantay po natin na maglabas ng report, itong PBC Promotion. Pwede rin ilabas ng Viva Promotion ang update tungkol sa laban na yan. Sa ngayon kasi mga tol, wala pa silang ina-announce. Kaya bali-balita lang muna ito hanggang final announcement na. Kasi sinasabi mga tol ngayong eleksyon, nakapokus muna si Manny Pacquiao sa pagiging senador. Kung hindi rin siya papalarin ngayong eleksyon at matatalo bilang senador, pwede pa rin siya tumuloy kay Mario Barrios. Kasi passion ni Pacman ang lumaban sa ring mga tol. Hinahanap din niya yung laban na nakataya ang belt. Kilala naman natin si Pacman, hindi yan lumalaban na wala siyang mapapala. Kung matalo niya si Barrios, isang history ulit ang magawa ni Pacman. Siguradong maraming analyst na naman ang bibilib sa ating pambansang kamao. Kaya sana magandang conditioning ni Pacman laban kay Mario Barrios.